Hello guys, welcome to my YouTube channel. May gagawin ako na isang microwave oven. Ang brand po nito ay Whirlpool. Dahil yung una ko pong video na ginawa, which is GE, kinonvert ko po yung touch panel into tuck switch. So naging successful naman po. So ang gagawin ko ngayon, same pa rin ang procedure. Papalitan ko po yung touch control nito, gaya nito, ng tuck switch kasi same din po ang problem. So sana po once na nagawa ko na po yung mga switches nito, sana walang problema yung magnetron kagaya nung una kong nagawa. Kasi wala na po akong available na magnetron. So ito po, sana po hopefully na okay po yung magnetron. So papakita ko na lang po sa inyo. Kung mapapanood nyo po yung unang video, medyo may kahabaan po pero hindi ko po kasi pwedeng putulin. Pero meron naman, medyo shortcut ko po kasi naglagay po ako ng speed. Fast forward ko na lang po yung iba. Ang importante mapakita ko lang po sa inyo step by step kung paano ko po ginawa. So ito naman ngayon, gagawin ko din para ma-release o maibigay ko na rin po sa may-ari yung microwave nila. So, umpisahan ko na po. Ang una kong munang gagawin ay bubutasan ko po muna lahat ng lalagyan ko ng switch. So, sa pagbubutas naman po, ilagay nyo lang po ito. Huwag nyong tanggalin. Mag-iwan po kayo ng isa kasi dalawa po yan. Dalawa to. So, para mabilis intindihin, ito po ay connected din po dito sa kabila. So, ito po. Magkatapat po yan. Magkatapat ng ganun. Ganyan po. So once na pinindot nito, magkakaroon siya ng contact papunta dito sa ilalim. Dito sa ilalim. Since ang problema po nito ay yung connector, at the same time yung panel, yung touch panel po niya, parang wala na, naglulus na rin po talaga. So obligado po na palitan para magano. So ngayon, hindi ko na po masyadong papahabain yung video. Importante makita ko lang po kung applicable po sa lahat ng unit kagaya nito. Dahil yung una is GE, ito naman po Whirlpool. So bubutasan ko po muna lahat ito, tapos pabalik po ako sa panibagong. So ito na, nabutasan ko na. Ayan. Ang gagawin ko, lilinisin ko na lang yung ilalim kasi posibleng hindi lumapat yung ibang switch dahil may mga sagabal. So yan pa yung iisa-isahin kung tanggalin muna sa ilalim. So tara. So gagamit pa rin ako nitong pandikit B7000 pang cellphone.
So ngayon guys, nalagyan ko na lahat ng soldering lead, yung mga paa, para hindi mahirap i-solder mamaya yung mga jumper wire. So sa pagtitrace ng pattern ulit, ulitin ko lang, magsimula tayo dito sa pin 1. Dito tayo kasi kanina nung una kong gawa, dito ako nag-start sa mga traces ng button. Medyo magulo pag doon ako nagsimula, kung dito magsisimula magkukuha ng traces. So ngayon babalik ta rin ko, dito ako magsisimula sa pin 1 hanggang doon sa pin 6 para mamaya maayos na yung pagkakalagay. So ito yung 1, ito yung 6. So unahin natin tong pin 1. Gamit tayo ng jumper wire. Ang jumper wire na gamit ko ay 0.10. Ang una kong iti-trace guys, ganito, no? Dahil ganito ang position nito, dahil ganyan ang position yan, so ito yung nasa ilalim. Pag sa harapan ka ng microwave nakatingin, ito yung nasa ilalim, ito yung nasa ibabaw. So unahin natin i-trace yung nasa ilalim, which is ito nga yun. Ito unahin natin. Ito gaya nito yung pin 1, ito yung 1 kung nasa ibabaw na guhit, trace lang natin galing dito, tapos connect natin dito, dito hanggang makuha natin yung pinakadulo. So ito yung dulo. So yun lang po, ganun lang po kadali.
na natapos ko na yung isang set, so itutuloy ko naman tong pangalawang connection, pangalawang grupo. So dito na naman ako magti-trace. Start po tayo dito uli sa unang-unang pin dito sa bandang kanan ko. Kasi yung karugtong nito, eto. Ayan po, ganyan yan eh. So sisimulan ko na po dito banda.
ito na po, no, na trace ko na rin, dinouble check ko na rin lahat ng connection, tama naman. So ang pinaka goal natin, may balik to dito sa dating position yung board. So ingatan nyo lang po na hindi mapunit o maputol yung ginawa po natin mga connection ng jumper. Pero bago po nyo gawin yun o ibalik, hanggat maaari lagyan po natin itong UV curing solder mask para hindi po magdikit-dikit yung mga dulo nitong mga wire na nilagay natin. After po nun, gamitan nyo po ng UV light. Kung wala po kayong UV light, bilad nyo na lang po sa araw para mas mabilis matuyo. So lalagyan ko na po ng UV glue. Okay na, Mi? So, ito na po. Ito po yung control panel niyan. Ito yung ginawa ko. So, ang gagawin ko, kakabit ko na para matest. Ito po yung binago natin yung flex. So, hindi na tayo gumamit dito ng flex niya. So, puro jumper na tayo. So, itatry ko. Try ko ulit kung uubra. Kasi umubra sa GE. So, subukan natin ang mangitiw ngayon sa Whirlpool. Ayun po yung mga wire na kinabit pa kanina. Ayun na. Yung makikintab na yan. So, kabit ko para makita natin. So, open natin. Lagay ko itong... Ito po, guys, para makita nyo paliwanag ko. Ito po, walang moist. Yan po, oh. Tanggalin ko to. Wala pong moist. So, pag nilagyan po natin to ng tubig, tapos nagka-moist, ibig sabihin po, mainit yung tubig. Ayan po, malakas na yung usok. Layo ko ng konti. Ayan po, nagmo-moist. So okay na to, guys. Kung gaya nga po na sabi ko, kung ang problema po ng microwave ninyo ay yung touch po nito, dahil ang design po ng touch nito ay naka-flex, tapos mabilis din masira. Dahil kung napupudpud nga po yung mga connector nito, i-convert nyo na lang po sa tuck switch. Tapos yung diagram po, gayahin nyo na lang kung paano po pagkakasunod-sunod ng connection na gaya nito. Hindi naman po kayo maliligaw kasi bawat
bawat pin po nito, gaya nito, bawat pin po niyan ay nakalagay naman, nakaturo na babaybayin nyo lang po yan kung saan ang punta. So hindi na po kayo maliligaw. So maraming salamat po. Kung nagustuhan po niyo yung tutorial ko, paki-hit na lang po yung subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pong videos na mga i-upload. Maraming salamat po sa inyong lahat. So wala na yung zero. So ibig sabihin yung program ng zero nito sira na. Clock at power. Thank you po.